Isang kakaiba at kamangha-manghang istruktura ang matatagpuan sa ilalim ng lungsod ng San Juan sa Metro Manila na siyang magiging daluyan ng kaalaman tungo sa ating nakaraan. Ito ang tinatawag na El Deposito. Tanyag bilang isang lumang underground water reservoir na itinayo noong panahon ng mga Kastila. Ano nga ba ang tinatago nitong lugar? Samahan niyo kaming tuklasin at harapin ang sekreto sa ilalim ng El Deposito. We're at Pinaglabanan Shrine. Of course, dito natatagpuan ang El Deposito Underground Water Reservoir. Kaya ano pang hinihintay natin? Halina't ating pasukin! Pero bago yon, alam niyo ba kung bakit Pinaglabanan ang tawag sa Pinaglabanan Shrine? Bakit? Kasi dito pinaglabanan ng Espanyol at ng mga Katipunero ang El Deposito. We're in El Deposito Water Underground Reservoir. Of course, ito ang nagsupply ng tubig sa buong Maynila noong 1800s. Tara, pasukin na natin! Alam niyo na, for safety purposes. Alam niyo ba, ito ang bahagi ng Carriedo Waterworks System na ipinangalan kay Francisco Carriedo. Alam niyo ba kung saan nagmula ang mga tubig na inimbak rito? Ano? Ito ang San Mateo River or mas kilala sa tawag na Marikina River. Mula rito, dadaloy ang tubig pababa sa Maynila nang sa ganooy matustusan ang pangangailangan sa tubig ng halos 300 residente noong panahong iyon. Ang sistema ay dinisenyo upang magbigay tubig sa mga taong naninirahan sa lungsod at puksain ang mga sunog na siyang karaniwang nangyayari noong unang panahon. Ngunit ngayon, wala na ang daloy ng tubig at tanging museo na lamang. Nakita niyo ba ito? Oo, di ba dito naglaban yan? Ano? Bruh. So, anong masasabi niyo sa El Deposito? Hindak-hindak ang laki. Laki? Ang masasabi lang po namin, may nahagi po yung aming third arm. Basta nagkatotoo. Yung iba ng aming team. May kasama po tayong Ariel. Wow! Kung inyong mapapansin, napakalaki ng El Deposito. Itong inatapakan natin ngayon ay bahagi lamang ng 5 hektaryang parte ng El Deposito. At alam niyo ba, hawak ng mga Kastila ang El Deposito? At noong panahon ng Revolusyon na tinatawag na The Battle of San Juan del Monte. Sa pamumuno ni Andres Bonifacio, sinubukan ng Katipunan na sakupin ang water system at armory ng mga Espanyol, ngunit sila'y nabigo. Pero sa pangalawang pagkakataon noong 1898, nagtagumpay ang mga revolusyonaryo na sakupin ang El Deposito. Pero sa panahon ding iyon, dumating ang mga Amerikano na naging dahilan para masakop ulit ito dahil alam nila kung gaano kahalaga ang tubig. Sa panahon ng Amerikano, sa kadahilan ng may pinagkukunan na sila ng bagong supply ng tubig o water resources, ito na rin ang tumayong imbaka ng armas at baril. Kaya kung makikita nyo, may mga numero ito at ito rin ang nagsisimbolo kung saan nila iniligay ang mga armas na ito. At meron din ditong nakalagay na mga pangalan na nakaukit, pero hindi nyo na rin makikita kasi nga matagal na ito, and hindi lamang ito naging water zone, kundi naging war zone rin ito. Ayun nga ang mga number na nakaukit na kung saan nila nilagay ang mga armas. Ang mga bilog-bilog o butas sa taas na nandito sa lugar na ito ay tanda para hindi maging kulob yung mga tubig na naka-imbak dito sa lugar na ito. At sa gayon din ay magkaroon ng daluyan ng hangin dito sa loob. Ito yung nagsisilbing pinagkukunan ng malinis na tubig na kahit pang inom, dito sila kumukuha. Ngunit sa kasalukuyan, hindi na ito maaari. So,
So, sa ating pagtutukla, simula kanina pa, makikita na, mapapansin natin yung mga ganitong paloob na naka-arko. Ibig sabihin ng mga ito, noong panahon kasi ng American period, ginawa nila itong paarko para magkaroon sila para mapasok nila yung mga sasakyan nila na panggera. So, makikita natin kung gaano kadami yung mga arko dito. Ibig sabihin, ganun din karami yung kasya sa isang arko at ganoon din kadami yung mga ginagamit nilang sasakyan na panggera. Kaya naman, ginaba nila at sinikap nila na maipagkasya dito yung mga sasakyan na dala-dala nila mula sa Amerika. Noon, ginamit din nila to sa mga pasyente na may tuberculosis. Kaya yan, makikita nyo, may mga kahoy pa, mga lagayan ng dayan ng apoy, parang pang-light nila. So, ang nagdisenyo ng estrukturang ito ay ang Spanish engineer at architect na si Genaro Palacios. So, itong estrukturang ito ay gawa sa volcanic tuffs. So, alam nyo ba kung bakit ito ay gawa sa volcanic tuff? Bakit? Dahil ang volcanic tuff ay kilala sa kanyang porosity at ang kanyang kakayahan na sumuporta sa tubig. Kung kaya't ang estrukturang ito ay gawa doon upang hindi ito madaling gumuho dahil sa bigat ng mga bato. Handa ka na bang malaman ang lihim na daloy ng tubig sa Maynila? Tara na sa audiovisual room ng Museo El Deposito kung saan bibigyan ka ng isang karanasang hindi mo inakala mula sa pagtatayo ng El Deposito Reservoir hanggang sa mga kwento ng Carriedo Water System at ang pag-agos nito sa buhay ng mga tagalungsod. Lahat ito ay maririnig, mapapanood at maiintindihan mo parang agos ng tubig na walang tigil. By Phoebe. Nga sa dulo. Hindi, ano ba, sa tingin ko, kaya naging M-A-R-I-Q-I-N-A yung Marikina dati. Tapos na ngayon, M-A-R-I-K-I-N-A. Kasi nga, yung alpabeto natin ngayon sa Pilipino is walang letter Q at letter K na yung gamit. Kasi same lang naman sila ng binibigkas. Pwede na! Correct mo na lang ako, sir, pag mali. Tumatanggap ako ng criticism. Ikaw na eh! So, hi guys, nandito kami ngayon sa unang gallery dito sa Museo ng El Deposito. So, dito sa Gallery 1, ito yun, Light Before the Waterworks, yung makikita natin. So, tara, samahan nyo kami, tignan ang loob. So, ang unang bubungan sa atin kapag pumasok tayo sa gallery ay ang Basilica Francisco Carriedo. Saan makikita natin yung kaloob ni Carriedo. Ito sila. Halimbawa, mga naglalabas sa isang pampublikong hydrant, mga pampublikong hydrant din sa Paco, Maynila. So, dito yung mga sulat na sa tingin ko ay galing dito sa Relación de Servicios de Don Francisco na nakasalin pa ata sa wikang Espanyol. Kaya ito ang translation ng mga nakasulat dito. Tapos ayun si Carriedo. Francisco Carriedo y Peredo. At pagpunta natin dito sa gawin na ito daw yung tinatawag nilang Carriedo Fountain. Alam niya ba na ang Carriedo Fountain na pinangalan kay Francisco Carriedo ay ginawa upang ang mga tubig na nagmumula sa El Deposito ay dumaloy sa Maynila at ang mga komunidad na nandito ay maabutan ng tubig. Makikita natin sa mga larawan kung paano nila sinimulan ang paggawa ng Carriedo Fountain hanggang sa kung paano nila to pinaganda at mas
linis ang mga tubig na pumupunta para dito. Bukod sa water fountain, nagpatayo rin sila ng 300 water hydrants na makikita natin dito. Ito yung full-sized 3D replica at ito naman yung original na specimen ng 1888 water hydrant, Carriedo water hydrant. So, bawat isa na pinatayo, may lumalabas na tubig na pwedeng inumin ng mga residente noon kasi malinis yung tubig na nagmumula sa El Deposito patungo sa mga water hydrants na ito. So, dito lumalabas yung tubig sa bibig nito. Makikita natin mas malinaw sa 3D replica. May butas po dito. Dito lumalabas yung malinis na tubig. Mapapansin, mayroon tayo ditong dalawang uri ng barrel filter system na kung saan noong unang panahon si Governor General Pascual Enrile ay nag-utos na magsagawa ng barrel filter system para yung mga tubig na ginagamit pang inom at pangligo ng mga tao noon ay maging malinis. Kilala ang pamilya ng Rizal sa pagiging maunlad at masino. Ito ay isa sa kanilang mga kagamitan kung saan ito ay gawa sa buhangin, Bato at uling bilang mga pangunahing materyales sa pagsasala ng tubig. Ito ay isang mahalagang bahagi ng kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Ito yung unang plano ng sistema patubigan ng Maynila na pinlano ni Engineer Genaro Palacios noong 1869. So basically, itong unang plan ay hindi siya na-approve dahil unang-una sa budget nito na umabot ng 2,289,548. So ayan lang yung estimated yan. So di pa talaga alam kung ano yung eksakto maabutin. Kung makikita nyo kasi yung distansya, sa plano ito, yung tubig ay magmumula sa Montalban, sa Rizal, tutungo yung tubig dito sa San Juan del Monte. Tapos, bababa naman yung tubig dito sa iba't ibang bahagi ng Maynila. So, kung sa ganyang kalaki na distansya, maraming materyales yung kailangan nilang gamitin. Especially kasi iron pipes yung kailangan nilang gamitin dahil para hindi siya ganun kadaling masira. At isa pa yung structure dito sa plano ni Genaro ay complex din siya. Then, since hindi ngayon na-approve, nag-devise siya ng another plan. Ito yung ikalawang plano na na-approvahan. Kasi kung makikita nyo dito, mas lumiit or mas lumamit yung distance niya. So yung tubig dito ay magmumula sa dating San Mateo River or Marikina River sa kasalukuyan at dadalang ito sa Santolan. Sa Santolan, may pumping station na magpapump ng tubig pataas patungo sa El Deposito. Since yung San Juan ay nasa mas mataas na lugar kumpara sa Marikina River, tapos saka naman ito dadaloy pa sa iba't ibang lugar ng Maynila. Particular itong nasusuplayan ay ang mga lugar ng Binondo, Sampaloc, Quiapo at Santa Cruz. So, itong plano na ito, since kung makikita ninyo, yung distance from Marikina River to El Deposito at from El Deposito to Manila ay equal lang siya. And since hindi na nga ganun kalayo, mas konting materialis yung gagamitin. So, from 2 million, na-reduce yung budget dito na umabot lamang ng 110,000 pesos. Buhay bago ang paggalaw ng tubig.